Ang kalagitnaan ng Disyembre ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin sa buong bansa. Ngunit ang kagubatan naman ng Mindanao, ang malamig na simoy na ito ay tila ba nagdadala ng kakaibang lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang buto, isang pakiramdam na tila may nanunood mula sa kadiliman. Nagsimula ang lahat nang nagpasya ang apat na magkakaibigan na sina Mac, Leia, Jessa at Pablo na magbakasyon mula sa abalang buhay sa lungsod. Nabalitaan nila mula sa isang kakilala ang isang hindi kilalang talon na matatagpuan malapit sa isang liblib na baryo sa Mindanao. Perfect na spot para sa adventure, sabi ni Mac na siya ring nagplano ng biyahe na sinangayunan naman ng kanyang mga kaibigan. Umaga pa lamang, masigla na silang naghahanda para sa kanilang pag-alis. Si Leia ang naglagay ng pagkain at gamit sa bag. Habang sina Jessa at Pablo ay busy sa pag-ayos ng camping chair, sabi kang lahat na makatakas sa magulong lungsod, sa init at hindi sariwang simoy ng hangin at sa stress ng trabaho at eskwela. Sigurado ka bang alam mo ang daan? Tanong ni Jessa habang iniikot ang mapa. Nasa mapa naman easy lang, sagot ni Mac, palihim na tumatawa. Alam niyang hindi pa niya napupuntahan ng lugar, pero sa isip niya, ito ang pinakamagandang paraan para makaranas ng kakaibang adventure. Nagsimula silang maglakbay. Habang lumayalo sila sa kabiasnan, nagsimulang magbago ang tanawin. Ang mga malalawak na sakahan ay napalitan ng masikip na kagubatan at ang kalsada ay tila nagiging mas makitid at mas madilim. Pagdating ng tanghali, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kalsadang wala ng pangalan. Ang mga puno ay nagsimulang magkubli sa araw at ang hangin ay tila nagiging mas malamig kaysa kanina. Ngunit ang apat ay hindi nagpatinag. Ang kanilang excitement ay napalitan ng determinasyon. Makalipas ang ilang oras sa pagmamaneho, napansin nilang wala na silang nakikitang ibang sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang makina at ang mga ibong nagliliparan sa itaas. Guys, parang wala na tayo sa tamang daan, sabi ni Leia na kanina patahimik na nagmamasid sa paligid. Ito ang dinaanan natin kanina. Relax lang, Leia. Baka naligaw lang tayo ng konti. Sigurado akong malapit na tayo sa lugar na iyon, sagot ni Mac. Pilit na sinasaliksik ang kanyang alaala kung saan siya maaaring nagkamali. Ngunit habang unti-unting tumatalikod ang araw sa kalupaan, ay napansin nilang nagiging mas makapal ang kagubatan at ang kalsada ay tila ba nagiging lubak na. Puno ng kaba si Pablo habang tinitingnan ng paligid, pero hindi niya ito pinahalata sa mga kasama. Dumidilim na. Baka dapat maghanap na muna tayo ng matutuluyan, sabi ni Pablo na kanina pa nahihirapang makahanap ng signal sa kanyang cellphone. Sa kanilang patuloy na biyahe, bigla nilang natanaw ang isang maliit na baryo na tila inilihim ng kagubatan. Ang mga bahay ay yari sa kahoy. May mga lumang bubong na parang hindi na inaayos. Walang mga tao. Pero may mga bakas ng mga yapak, mga lumang upuan sa beranda, mga nakasabit na damit sa sampayan. Finally, makakapagpahinga na rin, sabi ni Mac, habang inihihinto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na tila nagsisilbing sentro ng baryo. Ngunit bago pa man sila makababa, naramdaman ni Pablo ang bigat ng presensya ng buong paligid. Parang may hindi tama. Parang may presensya na nagmamasid sa kanila. Binaliwala niya ito. Iniisip na baka pagod lamang siya. Naglakad sila papasok sa baryo. Umaasang may makakausap para magtanong ng matutuluyan. Ngunit makalipas ang ilang minutong pagmamasid, ay walang tao ang kanilang nadatnan. Ang bawat pintuan ay nakasara at ang bawat bintana ay may kortinang nagsasara sa anumang liwanag na maaaring pumasok. Makatulog na ang mga tao, sabi ni Jessa na hindi na rin mapakali. Pagdating nila sa gitna ng baryo, nakita nila ang isang bahay na tila mas bago kaysa iba. Ang mga bintana nito ay may ilaw. At may kakaibang amoy ng pagkain na lumalabas mula sa loob. Nandito siguro ang may-ari ng baryo. Tayo na at magtanong kung pwede tayong makitulog, sabi ni Leia habang kumakatok sa pintuan. Matagal bago may sumagot at nang bumukas ang pintuan tumambad sa kanila ang isang matandang babae na nakatalbong ng itim na shawl. Ang kanyang mga mata ay malalim at parang walang buhay, pero may kakaibang kislap na nagkukubli sa dilim. Sino kayo? Tanong ng matanda na halos hindi na maintindihan ng boses dahil sa tindi ng pagkapaos. Magandang gabi po, inay. Pasensya na po pero nawawala po kami. Pwede po bang makitulog dito? Babalik din po kami agad bukas ng umaga,
Paliwanag ni Mac na nagpakumbaba. Pasok kayo, sagot ng matanda nang walang anumang pagbabago sa mukha. Tila ba sanay na sa ganitong sitwasyon. Nag-aalangan man pumasok sila sa loob ng bahay. Sa loob tumambad sa kanila ang isang lugar na parang naiwan na ng panahon. Ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan. Ang mga kasangkapan ay tila ba hindi na ginagamit ng matagal. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang amoy. Amoy na tila ba luma na at bulok. Salamat po, Inay. Kami na po ang bahala sa pagkain at lilinisin namin ang mga kalat namin bago kami umalis bukas. Sabi ni Leia habang nag-aayos ng mga gamit nila. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, narinig nila ang malalakas na yabang mula sa taas. Parang may mga taong naglalakad sa second floor, ngunit wala silang nakikitang tao. Napatingin silang lahat sa matanda, ngunit ang babae parang walang naririnig. Ano yun? Tanong ni Jessa halatang natatakot. Wala kayong dapat ipag-alala. Dito kayo ligtas, sabi ng matanda, bago biglang umalis papunta sa kusina. Maghahating gabi na magpa siya ang apat na magpahinga. Ngunit bago pa man makatulog, muling narinig ni Pablo ang mga kaluskos mula sa itaas. Parang may lumalapit ito sa kanila at sa bawat yapak ay parang may masamang balak. Napilitan si Pablo na bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Mac na nakaupo sa sala, gising pa at nagmamasid sa paligid. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Pablo. Pilit na iniingatan ng boses para hindi magising ang iba. Hindi ako mapakali. Parang may mali dito, Pablo. Hindi ko alam kung ano, pero hindi tama ang lugar na ito. Sagot ni Mac, baka sa mukha ang pag-aalala. Pareho tayo ng nararamdaman. Ang amoy, ang mga tunog, parang nagmagamasid sa atin. Sabi ni Pablo habang umuupo sa tabi ni Mac. Nang biglang bumukas ang isang pinto sa itaas, nagulat sila. Bumaba ang matanda mula sa hagdan, hawak ang isang lampara at tiningnan sila ng matalim. Matulong na kayo. Sabi nito bago muling bumalik sa itaas. Napalunok si Pablo habang sinusundan ng tingin ng matanda. Bukas ng umaga alis tayo dito agad. Sabi niya at tumango si Mac bilang sagot. Kinabukasan nagising si Pablo sa malamig na simoy ng hangin. Napansin niyang wala si Mac sa tabi niya at wala rin ang iba. Dali-dali siyang bumangon at tumakbo sa labas ng kwarto. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niya sina Leia at Jessa na nakatayo sa salas, tahimik na nakatingin sa isang bagay. Anong nangyari? Tanong ni Pablo ngunit walang sumagot. Lumapit siya at nakita ang kanilang tinitingnan. Si Mac, nakaupo sa sahig. Walang mali at may dugo sa kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay dilat na dilat, ngunit walang buhay. At ang bibig ay nakabukas na parang may gustong sabihin, ngunit hindi makalabas ang mga salita na nais niyang sabihin. Mac, sigaw ni Pablo agad na lumapit sa kaibigan. Agad niyang sinuri ang pulso ni Mac, ngunit wala siyang maramdaman. Ang katawan ni Mac ay malamig na parang yelo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pagising ko nandiyan na siya. Sabi ni Jessa, nanginginig ang boses habang mahigpit na yakap-yakap ni Leia. Wala na tayong oras. Kailangan natin siyang ilabas dito. Sabi ni Pablo, nanginginig pa rin sa kaba at takot. Hindi niya may paliwanag na nangyari, pero alam niyang hindi sila siligtas. Habang inaalalayan nila ang katawan ni Mac, palabas ng bahay, narinig nilang muli ang mga yabag mula sa itaas. Mabibigat, malalakas at tila papalapit sa kanila. Bilisan niyo, sigaw ni Pablo. Ngunit bago pa man sila makarating sa pintuan, biglang bumukas ito ng malakas at tumambad sa kanila ang matandang babae na ngayon ay may kasamang tatlong kalalakihang may malalaking katawan at matatalim na titig. Hindi kayo makakaalis, sabi ng matanda na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Agad na nagdilim ang paligid at naramdaman nilang parang ang mga pader ng bahay ay unti-unting bumabagsak. Ang mga sahig ay tila ba lumalamig at ang hangin ay naging mas mabigat at nakakapasong malamig. Nasaan tayo? Sigaw ni Leia. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumapit ang isang lalaki mula sa tatlong kasama ng matanda at hinablot si Mac mula sa kanila. Sa amin na siya. Sabi nito at bago pa man nila maagapan, nawala si Mac sa dilim ng bahay. Humarap si Pablo sa matanda na ngayon ay tila ba lumalaki ang anyo. Lumalalim ang mga mata at nagiging mas nakakatakot ang anyo. Ano ang gusto niyo sa amin? Sigaw ni Pablo, nanginginig na sa takot. Mga halimo kayo, mga aswang. Sabi ni Jessa na bigla na wala ng lakas at bumagsak sa sahig. Pinilit pang itago ang mukha niya mula sa mga halimo. Hindi kayo dapat pa dito. Ngunit ngayon ay nandito na kayo. Wala nang balikan. Sabi ng matanda. Habang ang tatlong lalaki ay nagsimulang mag-iba ng anyo.
Ang kanilang mga katawan ay nagiging mas mahaba. Ang mga balat ay nagiging itim at ang mga mata ay nagiging pula. Biglang hinila ni Pablo si Leia at Jessa at tumakbo sila palabas ng bahay. Tumakbo sila ng walang direksyon, ngunit ang bawat pagliko nila ay tila ba patungo lamang sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi kayo makakatakas, sigaw ni Leia. Habang umiiyak na hinahawakan ng kamay ni Pablo, ano ang gagawin natin? Ngunit bago pa man makasagot si Pablo, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya nakita niyang nasa likuran nila ang mga aswang, mas mabilis kaysa kanina at mas malaki. Wala na tayong oras. Kailangan natin silang labanan, sigaw ni Pablo. Ngunit bago pa man sila makakilos, naramdaman niyang tinamaan siya ng isang mabigat na kamay mula sa isa sa mga aswang at agad siyang bumagsak sa lupa. Nakita niyang tinangay si Leia ng isa pang aswang habang si Jessa ay pilit na nakikipaglaban sa huling natitira. Ngunit sa bawat hakbang ng mga aswang, parang nawawala ang pag-asa. Parang ang kagubatan ay unti-unting kumakain sa kanila. Hinihigop ang kanilang mga buhay. Nang biglang mawala ng malay si Pablo, ang huling narinig niya ay ang mga hiyaw ng mga kaibigan niya. Mga sigaw ng takot, ng pangamba at ng kamatayan. At sa kadiliman, naramdaman niya ang malamig na kamay na humihila sa kanya, papunta sa isang lugar na hindi niya alam. Nagising si Pablo sa loob ng isang madilim na silid. Ang amoy ng bulok na kahoy at dugo ay sumalubong sa kanyang ilong. Nang bumukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan, nakatali sa mga poste, walang malay at duguan. Nasaan ako? Bulong ni Pablo sa sarili. Pilit iniisip kung ito ba isang panaginip lang. Ngunit ang sakit ng kanyang ulo at katawan ay nagpapaalala na totoo ang lahat ng nangyari. Huwag ka nang lumaban, Pablo. Bulong ng isang pamilyar na tinig. Paglingon niya nakita niya si Mac, ngunit iba na ang anyo. Ang kanyang balat ay tuyong-tuyo, ang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang labi ay puno ng matatalim ng ngipin. Mac, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Pablo. Nanginginig habang unti-unting lumalayo sa kanyang kaibigan. Sumama ka na sa amin, Pablo. Masarap maging isa sa kanila. Hindi ka na magugutom, hindi ka na magkakasakit, at higit sa lahat, hindi ka na mamamatay. Sabi ni Mac na tila ba inaakit si Pablo sa isang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Hindi ako magiging katulad ninyo. Sigaw ni Pablo, pilit na naghanap ng paraan para makalis. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niyang hinawakan siya ni Mac, mahigpit at puno ng lakas, at hindi kayang tapatan ng isang ordinaryong tao. Wala ka ng pagpipilian, Pablo. Ang lugar na ito ay nagmamay-ari na sa iyo. At sa isang iglap, naramdaman ni Pablo ang matalim na ngipin ni Mac na sumiksik sa kanyang leeg. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang sinusunog ang kanyang katawan mula sa loob. Ngunit kasabay ng sakit, naramdaman niya ang malagimig na yakap ng dilim. Ang kapangyarihan na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa kanyang huling paghinga, nakita niya ang anyo ng mga kaibigan niyang nagiging aswang. Ang kanilang mga katawan ay nagiging mga halimaw na walang pakundangan. At bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, narinig niya ang bulong ni Mac. Maligayang pagtagiting sa pugad ng dilim, Pablo. Dito walang takas. Lumipas ang ilang araw at ang mga balita tungkol sa 4 na kabataang nawala sa Mindanao ay kumalat sa buong bansa. Maraming teoryang lumabas, mga rebelde, aksidente sa kagubatan, ngunit walang makapagpapatunay. Ngunit sa isang maliit na baryo, sa gilid ng kagubatan, isang pamilya ng mga bagong dating ang lumipat. Sila ay masayahin at madaling makibagay sa mga residente. Ngunit sa gabi may mga bulong at huni na narinig mula sa kanilang bahay. Mga tunog na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa. Mga sigaw na parang galing sa kailaliman ng imperno. At sa tuwing may dumadaan na manlalakbay sa baryo, sila ay palaging pinapayuhan ng mga residente. Huwag kayong magpapalipas ng gabi dito. Laging tandaan, hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan. At hindi lahat ng lugar ay ligtas na tuluyan. Ngunit para sa mga manlalakbay na hindi nakikinig, ang baryong iyon ay nagiging kanilang huling destinasyon. Sa paglipas ng panahon, naging alamat ang kwento ng 4 na kaibigan. Ngunit sa bawat alamat may katotohanan. Ang katotohanan iyon ay nananatili sa dilim, naghihintay ng susunod na mga kaluluwa na matatagpuan ng kanilang sarili